Isang mapagpalang araw mga kapuso. Sa gitna ng matinding gulo sa pamilya, si Marge at Edward ang parehong napagbintangan. Kahit malinaw na si Paulo ang nagkasala sa kanilang relasyon. Sa kabila nito, si Marge pa rin ang sinisi ng sariling asawa. Ayon kay Paulo, ang kakulangan umano ng oras ni Marge sa kanya ang nagtulak sa kanya para magpadala sa tukso. Ngunit para kay Marge, hindi sapat ang ganitong dahilan para ipagtanggol ang pagtataksil. Hindi niya matanggap kung paano bigla na lang nanlamig itong si Paulo para bang siya pa ang may kasalanan. Nang tuluyan ng malaman ni Marge ang katotohanan, hindi siya nagdalawang isip. Hayagan niyang sinugod itong si Thea. Buong tapang niyang kinompronta ito. Sinabi niyang napakalakas ng loob nitong magsalita ng masasakit laban sa kanyang ina. Gayong siya mismo pala ang kumakalintari sa kanyang asawa. Isang matinding revelasyon. Isang sugat na hindi basta-basta maghihilom. Samantala, sinubukan ni Paulo na humingi ng tawad, ngunit sarado na ang puso at isip ni Marge. Wala nang puwang ang paliwanag, wala nang puwang ang awa. Doon niya tuluyang binuo ang kanyang desisyon na aalis na sila sa mansyon ng mga Toricampo. Iiwan nila ang bahay ng mga Toricampo at kasabay ng pag-alis na iyon ay ang paglisan ng isang bagong Marge. Hindi na ang babaeng nagtitiis, kundi isang babaeng handang lumaban. Hindi rin kinonsinti ni Regina ang ginawa ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon, napagbuhatan niya ng kamay itong si Paulo. Isang ina, nasukdulan ang galit at pagkadismaya. Ngunit nang magsumbong si Marge kay Jasmine, agad na kinausap ni Regina. Ayaw niyang malaman ni Jasmine ang buong katotohanan tungkol sa nangyari sa loob ng mansyon. Dahil baka lumala pa nga ang kalagayan ng kanyang apo. Sa kabilang banda, nagkaroon ng maling akala si Jasmine. Isip niya na pinagtaksilan siya ng kanyang ina para sa kanyang ama. Dito na nagsimula ng tuluyang manlamig si Marge, hindi lang kay Paulo kundi sa buong pamilya Toricampo, lalo na nga dito kay Greg. Sa gitna ng sakit, tinawag ni Marge ang kanyang kaibigan, ibinuhos niya ang kanyang problema at nakiusap na umatras na ito sa kanilang kasunduan. Ayaw na niyang ituloy pa ang pagbili ng bahay sa mga Toricampo. Isang simbolo ng bagong simula na ngayon ay tuluyan ng gumuho. Samantala, hindi naman napigilan ni Edward ang kanyang galit. Sinugod niya ang kanyang ama. Sa harap ni Greg ay nagwala si Edward. Umaasang kakampihan siya nito. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Mas pinili ni Greg na paboran itong si Paulo. Matigas ang kanyang sinabi na huwag kontrahin ni Edward itong si Paulo dahil sila ang magdadala ng katotohanan. Doon tuluyang naunawa ni Edward na hindi siya kakampihan ng kanyang sariling ama kahit na anong mangyari. Sa sobrang sakit at pagkalito, tanong niya ang kanyang ina kung si Greg ba talaga ang tunay niyang ama. Isang tanong na puno ng hinanakit at pagkawasak. Samantala, isang masamang balita ang dumating kay Paulo mula sa kanyang sekretarya. Umatras ang kanyang kliyente sa pagbili ng bahay. Hindi na niya kailangan magtanong dahil alam niya na kung sino ang may kagagawan nito. Dito na nga nagsimula ang pinakamalaking paghihigante dahil sa pagtataksil nitong si Paulo at sa ginawa ni Greg sa kanyang ina. Hindi na ito simpleng away pamilya, ito ay isa ng laban, isang pagbawi, isang pagbagsak na may kasamang pagbangon dahil si Marge ngayon ay hindi na basta biktima. Ito na ang kanyang panahon. Kahit anong mangyari ay hindi niya nga magagawang patawarin sina Thea at Paulo at ang mga Toricampo.